Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration kasama natin. Ma'am Dana, live kayo sa RMNDC XL Manila, si Lourdes po ito. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am, nasaan na po ngayon itong American Russian vlogger? I-correct niyo po ako, ma'am, Russian lang ba or American na Russian? Yes, Russian po siya. Ang pasaporte po niya ay Russian passport. Pero allegedly po nakatira siya sa Estados Unidos because one parent niya po yata ay isang American citizen. Pero ang kanyang passport, Russia? Yes, tama po kayo dyan. Russian po siya. Nasaan po na siya ngayon? Ngayon po, kasalukuyang nakapiit siya sa ating holding facility inside Camp Bagong Diwa, Taguig. Katatapos lamang po kanina, siguro mga 30 minutes ago, nung inquest proceedings against him, doon po in relation po to the deportation case na isinampa po ng Bureau of Immigration laban sa kanya. Okay. Siya po ay may kaso naman sa ating bansa tulad po ng sinabi sa report na mag-file yung mga pulis, gwardya dyan sa BGC? Sa ngayon po, we have yet to receive a copy, pero sabay naman po yung aandar yung kanyang deportation case at kung may mga ifa-file na local cases against him, pwede po yung sabay na i-hear at kung sakali po na siya ay hatulan ng mga korte dito ng pagkakakulong at makita na siya ay guilty nga, siya po ay kailangan niyang i-serve ang sentence niya po muna dito sa ating mga local jails bago po tayo mag-implement ng deportation. Okay, so pero sabi niyo po ay naayos na yung mga proceedings for deportation. Ilang araw, ilang linggo po ito bago siya maibalik kung saan man po siya dapat dalhin o ibalik? Case-to-case basis po, nakadepende po yan kung may local case siya dito. Bago naman po tayo mag-implement ng deportation, chine-check po muna natin with the NBI kung meron po mga pending accountabilities ang isang deportee sa atin. Ang pinakamabilis po natin na deportation so far is 2 weeks, pero mukhang nakakuha po tayo ng information na may mga nag-file na po ng kaso against him as well. Sandali po, ma'am. May nag-file na ng kaso sa kanya sa Pilipinas? Yes, meron po tayo mga nakuhang information na sa Taguig po may mga nag-file na ng kaso laban sa kanya, yung mga security guard, I think, na kanya pong ginambala at binastos ay nag-file po ng reklamo laban sa kanya. Sa PNP or sa korte na? Hindi pa po malinaw yung information na ito. Initial information pa lang po. But yun po yung sinusundan natin na impormasyon. Siguro sa mga susunod na oras po, magkakaroon po ng linaw ito once ma-file na po nila yung kanilang reklamo. Okay. Kung wala pang case, yung deportation, gagapang na ito, in 2 weeks pwede siyang maipa-deport na. Pag may case, mananatili po siya rito. Yes, under pa rin po yung deportation case, pwede po silang sabay, pero hindi po tayo mag-i-implement ng deportation. Mananatili po siya dito hanggang sa matapos ang local cases at kung masampahan ay madesisyonan ng korte na kailangan niyang makulong halimbawa ng 5 taon, sa bilibid ay kailangan po niyang harapin yon yung decision po ng korte for him to feel the full effect of justice. Oo. Pero sa immigration, ano ang kanyang asunto? Ano yung kanyang kakaharaping kaso? Immigration po, siya po ay nakikitaan natin na isa po siyang undesirable alien kasi yung mga acts niya, yung mga ginawa niya doon sa mga YouTube vlogs niya constitutes what it means to be undesirable. Ang undesirable alien po sa atin ay yung presensya niya. Ibig sabihin nun, yung presensya niya ay nakakagambala, nakakagulo, detrimental na sa society, sa community na ginagalawan niya. At yun po yung nakikita natin. Kasi hindi na lang ito basta cute videos or yung mga pranks o yung mga nakakainis lang na videos. Ito po ay tumawid na into actual crimes that are being conducted or that were being done na naka-video kasi mga ginawa po niya, pananakit, paninigaw, verbal assault, meron pong pagnanakaw, paninira ng gamit. So ito po ay mga krimen talaga na may lakas ng loob pa siyang videohan. Ano po yung mga possible na desisyon sa ganyang mga actuation?
Ito po sa atin sa immigration, ang ating punitive action pag immigration po is really deportation and blacklisting. Kasama po yan kapag dineport po ang isang tao, kasabay po niyan ay binaban ang kanyang pagbalik dito po sa Pilipinas. Nilalagay po ang kanyang pangalan sa ating centralized database barring his re-entry to the Philippines. Oo. Ma'am, sabi niyo kanina chine-check niyo kung may mga other cases siya abroad. Meron ba? Or I mean, Interpol or may mga ibang asunto? Wala naman? So far po, wala po siyang mga cases in Interpol, wala rin po siyang derogatory cases. Pero nakita po natin dun sa research natin online sa kanya, meron siyang parang lagi siyang may mga involvement sa mga petty crimes kagaya po nung ginawa niya dito, yung panggugulo, pag-aalarma, mga eskandalo, lagi po siyang may ganon. At mukhang talagang habit niya yung paggawa po ng mga ganitong scandalous videos na nagagawa po ng komosyon at ng gugulo po sa paligid. Sa mga balita po, ilang beses na rin siyang naaresto dahil sa mga kaguluhang ginagawa niya sa iba't ibang bansa. At meron din po tayong nakita ng mga information online na siya po ay na-blacklist na rin sa ilang bansa because of his ridiculous activity. Yung kanya pong mga staff, kasi may mga kumukuha ng video, may mga nag-edit, may mga kasama po siya dyan eh. Filipino rin po ba ito? Or dayuhan din? Mga Pilipino po yung mga kasamahan niya, kaya not under the jurisdiction of the BI. Pero iko-compirma rin po natin doon sa mga local law enforcement agencies natin kung pati po sila, may nakikita sila na violation doon sa mga ginawa nila. Ma'am Dana, kasi di ba yung mga like Russia, US, pag pumasok sa Pilipinas walang visa yan, di ba? Pero of course kapag papasok ko sila, tinatanong ho yan ng inyong mga kasamaan, anong gagawin nyo rito? Mayroon ba kayong kaibigan na pupuntahan? I mean, paano ho siya nakapasok ng ganun po kaluwag? Kung nakita ho natin na talagang marami na pala siyang violations din sa labas? Yes, sa records po natin wala pong violations na lumalabas. Even in Interpol, wala pong violations. Ang mga nakita po natin online doon sa investigation sa kanya after the incidents ay mga petty crimes po na ginawa niya sa ibang bansa. So, per record po, wala po siyang cases that were filed against him through Interpol. At doon sa kanyang pagdating, actually kararating niya lang po a few days ago. He arrived just last week. At ang prinisenta niya po sa ating immigration officer ay siya ay mamamasyal lamang. Maaring binanggit niya na siya ay vlogger, ganun lamang, normal na turista. Pero pagdating dito, ang intensyon niya pala ay manggulo, mag-eskandalo, at kumbaga mamerwisyo ng mga Pilipino. Ma'am Dana, sa inyo pong mensahe, kasi ang dami ngayon content creator, di ba? Yun ang kanilang style, pero nambuburaot yung mga kababayan natin na trabaho, na naapektuhan. Ano po yung inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na po yung mga gustong pumunta sa Pilipinas para humanggulo lang? Yes, lahat naman po tayo ay may kalayaan na gumawa ng mga ganitong mga video, mga content, mga prank kung gusto nila, kung yun po ang kagustuhan nila. Pero may mga limitasyon po tayo sa bawat bansa na pinupuntahan natin. Whether we be foreign nationals or Filipinos, may limitasyon po ang lahat ng action natin. Kailangan, lalong-lalo na kung tayo po ay mga foreigners sa isang bansa, we follow the law. Sundan po natin yung mga batas, sundan po natin yung mga polisiya, at igalang po natin ang mga tao ng bansang iyon. Kapag ang mga taong ito ay nag-go beyond their actions at sila po ay gumawa na ng krimen, ng gulo na, ayan po ang tinuturing natin na undesirable aliens at maaaring maging rason para i-deport po ang mga ito. Ma'am Dana, maraming salamat sa agarang tugon po sa isyong ito. Mabuhay po kayo. Magandang hapon, ma'am. Salamat po at magandang hapon.